Hinamak na manugang. Kabanata 641. Nagulat din si Washali, then he coldly harumphed and said, "This kid is courting death." Talaga bang naisip niya na dahil lang sa kaunting galaw niya, kaya niyang maging mayabang hanggang langit? Yan ang Dixon family. Nang makita ang mapagmataas na salita ni Alex Dixon, isang bakas ng mabangis na ngiti ang sumilay sa mga mata ni Basung. Itong Dixon na lalaking ito ay hindi talaga alam ang kalawakan ng langit at lupa. Naisip ba talaga niya na magkakaroon siya ng taong susuporta sa kanya dahil sa pagsali niya lang sa Angshan family? Magsanib puwersa man ang 10 Angshan family, hindi pa rin nila maikukumpara ang Dixon family. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Basung at sadyang sinabing, "Mr. Dixon, sa tingin mo ba ay maaari mong i-treat ang Dixon family sa isang pagkain dahil gusto mo lang? Para gamutin si Miss Dixon hindi mo kayang gamutin ang guard sa tabi ni Miss Dixon Wu." Ganun ba? Nagkunwaring nagulat si Alex Dixon, napakahirap imbitahin ng Dixon family. Pati yung mga guard hindi ako pinapamuka. Tapos susubukan ko. Kapag natalo ka, lumuhad ka at yumuko sa akin. Ano ka tingin? Hindi makababa ng stage si Basung dahil sa kanya. Malamig siyang sumigaw, "Do you think you deserve it?" Gayunpaman, dahil nililigawan mo ang kamatayan, dapat kang pumunta at ikaw mismo ang magtanong kay Mr. Wu. Tingnan mo kung bibigyan ka niya ng mukha o hindi. Ang yabang talaga ng batang ito. I'm afraid na hindi niya alam ang identity ng Dixon family. Ang gwardya lamang sa tabi ni MS Dixon si Wu, ay ang kapitan lamang ng mga gwardya sa pamilya Dixon, ngunit ang kanyang katayuan sa labas ng mundo ay napakataas. Lubos na nagtiwala si Dixon Shenglan kay Wu. Ang kanyang mga salita ay sa kalooban ni Dixon Shenglan. Masasabing nasa ibaba siya ng isang tao. Mahigit 10,000 tao. Marami sa mga big shot ang hindi makapag-imbita ng mga tao ng Dixon family. Sinubukan nilang purihin si Wu, umaasang makapagsasabi siya ng ilang magagandang salita sa harap ni Dixon Shenglan para mapadali ang negosyo. Hindi alam ni Dixon na ito ang kalawakan ng langit at lupa. Si Basung ay gumawa ng 1 kilo na pakiusap. Nag-cruise ang kanyang mga braso at nginisya ng gilid, naghihintay na makita si Alex Dixon na gumawa ng kalokohan. Nagtawanan ang mga tao, at isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Hinawakan ni Washali ang isang tabako sa kanyang bibig at tuwang-tuwa. Ang breath na ito ay malamang na sinipa ng babaeng bodyguard ni Miss Dixon bago pa man siya makalakad pasulong. Natigilan si Ang Shanming. Mabilis niyang hinayla pabalik si Alex Dixon. "Kuya Dixon, sinusubukan ka ni Basung. Huwag kang pumunta." Gaano man siya katanga, masasabi niyang sinusubukan ni Basung na ipahiya si Alex Dixon. Nag-isip sandali si Alex Dixon, saka tumalikod at ngumiti. "Nga pala, ayaw mo bang kumain kasama si Dixon Shenglan? Sasabihin ko na sa kanya. Kuya, huwag kang pumunta." Naging berde ang mukha ni Ang Shanming. Saan niya nakuha ang lakas ng loob? Sa oras na ito, pumasok na sina Dixon Shenglan at Wu, isa sa harap at isa sa likod. Binuksan ni Wu ang daanan sa harap ng kaliwa. Malamig ang kanyang mukha, at kumikinang ang kanyang mga mata. Siya ay malamig at mabangis. Naglakad si Dixon Shenglan sa likod, puno ng enerhiya. Inalag-alog ni Alex Dixon si Ang Shanming at naglakad papunta sa kanila ng may malalaking hakbang. Natahimik ang mga tao, at maraming pares ng mga mata ang nakikita sa kanya. "Sino ta? Tumalikod ka." Dumilim ang mukha ng dalawang babaeng bodyguard. Nag-flash out sila mula sa likuran ni Dixon Shenglan at nagbabantay sa kanyang harapan, naghahanda sa pag-atake. Bakas sa mukha ni Basung ang isang nakakatakot na ngiti, naghihintay na si Alex Dixon ay masisipa kaagad. Casual na naglakad si Alex Dixon at sinabing maliit, "May oras ka din dito sa White River City." Boom! Agad na sumabog ang karamihan. Ang subordinate ng brat na ito ay nagpapakain sa mga gumaganap na pinuno ng pamilya ng 4 na dakilang pamilya. O ito ba ay isang stall ng barbecue sa gilid ng kalsada? Baliw ang batang ito. Sino sa tingin niya ang acting family head ng Dixon family? Natigilan din si Basung, tapos hindi niya napigil ang tumawa ng masama. Napaka-casual ng ugali ng batang ito, siguradong patay na siya. Napakabastos niya kay Miss Dixon. Mayabang. Mayabang. Sa sobrang takot ni Ang Shanming ay naging berde ang kanyang mukha. Mabilis siyang tumakbo pasulong at patuloy na humingi ng tawad kay Dixon Shenglan.
Ms. Dixon, I'm really sorry. Kaibigan ko ito, Kuya Dixon, hindi niya alam ang iyong pagkatao. Kung nasaktan ka niya, hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Nililigawan mo si kamatayan. Nawalan ng mukha si Dixon Shenglan sa harap ng napakaraming tao. Kung siya ay nagalit at inutusan ng mga eksperto sa kanyang likuran na patayin si Alex Dixon gamit ang isang palad, ito ay parang pagkurot ng langgam hanggang mamatay. Ang kamatayan ay kamatayan, at hindi niya magagawang pukawin ang anumang mga alon. Pagkasabi nun, buong lakas na hinayla ni Ang Shanming si Alex Dixon. Kuya, please stop messing around. Follow me. Bakit mo ako hinihila? Malungkot na niyugyug ni Alex Dixon si Ang Shanming at sinabing, it's settled then. I'll meet you at the barbecue stall behind the hotel tonight. Hindi ko alam kung ano ang lasa ng barbecue sa Mian Realm. Pagdating ng oras, basta. Umorder ka ng kahit anong gusto mo. Pangit ang ekspresyon ni Ang Shanming, at malapit na siyang umiyak. Sa barbecue, itinuro ng ibang tao si Dixon Shengglan sa isang pagkain, at halos nag-book ng buong 5-star restaurant, okay. Umisi si Basong at pumunta sa harap para sabihin, Miss Dixon, ang taong ito ay bastos sa iyo. Dapat mo siyang parusahan ng mabigat. Nang matapos siya sa pagsasalita, narinig niya si Dixon Shengglan na pinapagalitan siya. Prost stall, naglakas loob ka bang maglabas ng ganoong basurang pagkain sa harap ko? Lihim na natuwa si Basong. Mukhang nagalit si Dixon Shengglan. Pinagpawisan din ang mga tao para kay Alex Dixon. Nililigawan ng batang ito si kamatayan. Patayin mo siya. Tuwang-tuwa na ikinaway ni Washali ang kanyang kamao. Naghihintay na mabugbog si Alex Dixon. Napakamot ng ulo si Alex Dixon at may mapait na mukha, hindi ako pamilyar sa masasarap na pagkain sa Mian Realm. Anong klaseng masarap na pagkain ang meron? Humph. Malamig na napag-alitan ni Dixon Shengglan at sinabing, sige, itigil mo na ang paggawa ng random arrangement. Nagdala ako ng grupo ng chef mula sa bansa. Tawagan mo ang lahat ng tao mo ngayong gabi at pumunta ka para kumain ng hapunan. Sinama niya ng tingin si Alex Dixon mula sa likod ng maskara at sinaway niya ito sa mahinang boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Pumunta ka dito nang walang sabi-sabi. Kung hindi ko narinig ang balita, hindi ko malalaman kung ano ang gagawin mo. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang baba at hinampos si Alex Dixon sa kanyang high heels. Magalang ding tumango si Wu na nasa harapan niya kay Alex Dixon. Yumuko siya at saka naglakad pasulong upang protektahan si Dixon Shengglan. Tumalikod si Alex Dixon at inilahad ang mga kamay kay Ang Shanming na natulala. Sinabi niya, tapos na. Tawagan ang lahat ng ating mga tao ngayong gabi. Tikman ang mainit na pagkaing tag-init na niluto ng Imperial Chef ng Dixon family. Magulo ang maliit na tita. Talagang dinala niya ang pagluluto ng chef pagkatapos niyang maglakbay sa White River City. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nagmula sa pamilya Dixon. Ang grupo lamang ng kanyang chef ay higit sa 100 chef mula sa domestic at sa ibang bansa. Sa pagtingin sa natulala na si Ang Shanming, nagdagdag si Alex Dixon ng isa pang pangungusap. Hindi ba't sinabi ko na ang pag-imbita sa pamilya Dixon sa isang pagkain ay hindi kasing hirap ng iniisip mo? Natigilan si Ang Shanming sa kinatatayuan, nakatitig sa kawalan kay Alex Dixon na dahan-daang naglalakad papunta sa karamihan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Hindi naman siya nananaginip, di ba? Ang proxy na pinuno ng pamilya ng Dixon family, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital, ay pumayag na kumain at gusto pa siyang i-treat sa isang pagkain. Sinampal ni Ang Shanming ang sarili. Nag-iinit ang mukha niya sa sakit. Hindi siya nananaginip. Ito ay totoo. Tuwang-tuwa siya. Nanginginig na kinuha niya ang phone niya at nag-message sa pamilya niya. Dad, Kuya, yung acting family head ng Dixon family, niyaya niya akong mag-dinner. Natahimik ang karamihan. Maraming tao ang halos nakabukas ang bibig, at lahat sila ay natigilan. Mali ba ang narinig nila? Mapatlo rin ang mukha ni Basong, at dilat ang kanyang mga mata. Nababaliw na siya. Gusto ng Ba family na makipagnegosyo sa Dixon family, ngunit ang matandang master ay personal na nagpunta sa Yan Capital ng ilang beses na may dalang mga regalo. Gayunpaman, bago pa man nila makilala si Wu, hinabol sila pabalik sa pagitan ng kanilang mga binti. Ngayon, sa ilang salita lang mula kay Alex Dixon, talagang pumayag si Dixon Shengglan. May hindi tama.
Si Dixon Shenglan ang nag-treat sa kanya at sa kanyang mga kaibigan sa isang pagkain. Kabanata 642. Galit na tinitigan ni Basung sina Alex Dixon at Ang Shanming. Ang Shanming ay isang basura. Paano siya magkakaroon ng napakalaking swerte na maganda sa kanya na makihalubilo kay Alex Dixon sa hapunan ng pamilya Dixon? Kung ang Shan family talaga ang naging business partner ng Dixon family, ano kaya ang status ng Ba family sa buong Myanmar? Sa wala pang kalahating taon, ang Shan clan ay aasa sa Dixon family upang madagdagan ang kanilang kayamanan ng ilang beses, ganap na durugan ang Ba clan. Blanko rin ang ekspresyon ng mukha ni Washali, at nakabukas ang bibig. What the hell? Sumang-ayon ba si Dixon Shengglan? Ang pinangalan ng Dixon ay bodyguard lamang ng Shan family. Hindi kaya gwapo ang batang ito at matagal nang may relasyon kay Dixon Shengglan. Damn it! Ang brat na ito ay dapat na iniingatan ni Dixon Shengglan bilang mistress. Si Washali ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng paninibugho. Sa isang iglap, halos lahat ng big shots sa venue ay naglalaban para sumiksik sa gilid ni Alex Dixon. May gustong malaman pa ang tungkol sa kanya. May gustong lumapit sa kanya. May ilan din na pumunta para malaman kung may malalim na relasyon silang dalawa sa isa't isa dahil Dixon ang apelyido nila. Hiniling ni Alex Dixon sa kanyang mga miyembro ng club na paghiwalayin ang karamihan at naglakad sa harap ni Basung. Natalo ka. Ang pangit ng mukha ni Basung. Paano niya nalaman na maimbitahan talaga ni Alex Dixon si Boss Dixon? Ayon sa postahan kanina lang, kapag natalo siya, kailangan niyang lumuhad. Sa harap ng napakaraming tao. Kung talagang lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon, mawawala ng mukha ang buong Ba clan. Tumawa si Basung at ikinaway ang kanyang kamay. Mr. Dixon, bakit mo sineseryoso ang biro ko? Pagkatapos sabihin niyon, binigyan siya ng tingin ng Blackwater sa likod niya, tumalikod, at sumuko sa karamihan. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "You misunderstood me. Hindi rin ako nagbibiro. Kapag natalo ka, kailangan mong lumuhad." Pagkasabi noon ay hinagis niya ng palad si Basung. Bigla na lang siyang hinampas ng malakas na hangin. Isang malaking figure ng tao ang humarang sa kanyang pag-atake. Hindi ito umiwas o umiwas, bagkus ay hinawakan nito ang palad. Boom! Ang muffled sound ay parang kulog. Isang malakas na hangin ang sumugod papunta sa karamihan ng tao sa magkabilang panig. Nag-cross arms si Blackwater at nag-parry pose sa kanyang kamao. Pilit niyang tinanggap ang palad ni Alex Dixon, ngunit hindi gumagalaw ang katawan nito. Kunin mo ang isa pang palad sa akin. Binawi ni Alex Dixon ang lakas ng palad niya at tinamaan ang isa pang palad. Ngayon lang niya gustong lumuhad si Basung kaya nag-struck out na lang siya pagkatapos noon. Ngunit ang kapangyarihan ng pangalawang palad ay 100 beses na mas malakas kaysa sa nauna. Ang lakas ng palad ay maaaring magpadala ng isang 10 toneladang truck na puno ng mga kargamento na lumilipad. Alam din ng Blackwater kung gaano kalakas ang hampas ng palad na ito. Napanatili niya ang kanyang dating postura at medyo yumuko ang kanyang mga tuhod. Boom! Sa paghampas niya ng kanyang palad, ang mga tao sa magkabilang gilid na nakatayo malapit sa kanya ay agad na nakaramdam ng malakas na hangin na maaaring magpabagsak ng mga bundok at magpabagsak sa dagat. Sa isang sandali, hindi sila makatayo ng matatag, at lahat ay napaatras ng hangin ng palad. Gayunpaman, naka-cross arms pa rin si Blackwater at mga umatras, ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang anyo. Natakot si Zhao Yingqi na mahirapan si Alex Dixon. Siya ay humakbang pasulong at sinabi sa mahinang boses, "Drillmaster Dixon, nakipag-away na ako sa Blackwater dati." Ang kanyang panlabas na puwersa ay napaka-overbearing, halos hindi masasaktan. Huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Nakita niya ang Blackwater na lumaban sa sarili niyang mga mata. Hindi siya nasaktan sa ulan ng mga bala, at dinurog pa niya ang 17 sa kanyang mga nasasakupan. Kinasusuklaman niya ito sa kanyang puso, ngunit labis din siyang natatakot. May bakas ng pang-aalipusta sa mukha ni Blackwater, at tumalikod siya para umalis. Sa sandaling ito, ang mahinang boses ni Alex Dixon ay biglang nagmula sa likod ng kanyang ulo. "Warm up lang. Hindi pa tapos." Nang matapos siyang magsalita, biglang naramdaman ni Blackwater ang malamig na hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Nagulat siya, pero huli na ang lahat. Hinawakan ni Alex Dixon ang kwelyo ni Blackwater gamit ang isang kamay at inindayog ang kanyang braso.
Boom! Ang Blackwater ay itinapon na parang bowling ball. Ang kanyang napakalaking katawan ay parang bowling ball, na gumugulong ng 12 beses sa lupa, na humahampas pasulong. 12 mga mesa at upuan sa harap niya ang pinagdurug-durug niya. Siya ay gumulong 7 o 8 metro sa isang hininga, ngunit ang kanyang momentum ay hindi nabawasan, habang ang Blackwater ay gumulong ng malungkot sa lupa. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong bumangon. Diretso niyang hinampas si Dixon Shenglan sa harapan niya. Ang 8 babaeng bodyguard na nakasunod sa likod ni Dixon Shenglan ay agad na pumunta sa harap at ikinaway ang kanilang mga palad para harangan siya. Kasabay ng isang alon ng pag-iyak, ang 8 babaeng bodyguard na may napakataas na kasanayan ay napatumba din at nagpakawala ng malambing na yak. Miss Dixon, ingat! Bumaba ang mukha ni Wu. Tumalon siya sa likod ni Dixon Shenglan at sinipa ang Blackwater. Bang! Ang kanang paa ni Wu ay sumipa na parang isang mabilis na tren. Napakasakit ng kanyang buto sa binti, at kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Halos lumuwa siya ng subo ng dugo sa lugar. Napakalakas ng lakas. Nagawa ni Wu na patatagin ang sarili. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Alex Dixon, puno ng paggalang ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang buwan ng hindi pagkikita, doble talaga ang cultivation base ng young master. Masyadong malakas. Natigilan din ang mga tao sa paligid. Alam ng lahat ang Blackwater ang pinakamalakas na bantay sa Baklan, at ang kanyang cultivation ay isa sa pinakamahusay sa buong Mian Realm. Gayunpaman, ang napakalakas na cultivator ay talagang itinapon ni Alex Dixon sa kanyang kwelyo sa kanyang kamay. Tumingon din si Basong, at gulat na tumingin sa tagpong ito. Minamaliit niya si Alex Dixon. Para magawang pagdusahan ng Blackwater ang napakalaking kawalan, tiyak na hindi mahina ang Dixon na ito. Siya ay isang huli na eksperto sa Foundation Establishment. Matapos masipa ni Wu, sa wakas ay tumigil ang pagbagsak ng katawan ni Blackwater, ngunit gumulong na siya sa lupa at nahimatay. Ipinilig niya ang kanyang ulo, at naging pula ang kanyang mga mata. Tumayo siya at nagpakawala ng dagandong ng kahihiyan, pagkatapos ay tumalon siya kay Alex Dixon. Biglang, isang marangal at malinaw na pagsaway ang umalangaw sa tahimik na bulwagan. Anong ginagawa niyong lahat? Basong, ito ang iyong auction. Nagulat si Basong. Mabilis niyang pinigilan ang galit at pinagalitan si Blackwater. Nagtaas baba si Dixon Shenglan at malamig na tumingin sa kanya. Sinulyapan niya si Basong at malamig na sinabi, "Don't tell me na hindi mo sineseryoso ang Dixon family. Sino ang maglalakas loob na salakayin si Alex Dixon? Iyon ay nanliligaw kay kamatayan." Naisip ni Basong na galit si Dixon Shenglan at mabilis na sinabi, "Kasalanan ko ang hindi pag-iisip ng maayos at pagkatakot kay Miss Dixon." Pagkasabi nun, tinignan niya si Blackwater at inutusan siyang umatras. Sarcastic ang ekspresyon ni Dixon Shenglan. She coldly snorted and said, "So it turns out that the Ba family is nothing more than this. Kapag nakipagpustahan ka sa iba at lumuhad ka, talo ka pero hindi mo tinupad ang iyong pangako at babalik sa iyong salita. Who would dare upang makipagtulungan, sa gayong pamilya sa hinaharap?" Seryoso ang kanyang mga sinabi, dahilan upang magbulungan ang mga tao. Nagbago din ang ekspresyon ni Basong. Kung lumala ang impresyon ni Dixon Shenglan sa pamilya Ba at pinuntahan nila ang kanilang kooperasyon sa darating, tiyak na parurusahan siya ng matandang master. Kung ang Dixon family at ang Ba family ay hindi nakipag-ugnayan sa isa't isa, lahat ng big shots na naruroon ay magiging fence-sitter. Kung siya ay ganoong pagkakamali, ang kanyang ginawa sa Baklan ay aalisin. Sa pag-iisip nito, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Basong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinulyapan si Alex Dixon. Inayos niya ang sarili at naglakad pasulong, saka lumuhad sa isang tuhod. "Mr. Dixon, ako, si Basong, ay handang tumaya at umamin ng pagkatalo. Ako ang nagkamali sa paghusga sa iyo. Hindi ko inaasahan na papayag si Ms. Dixon sa iyong hapunan." Pagkatapos sabihin niyon, itinaas ni Basong ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay Alex Dixon. "May tanong ako. Gusto kong sagutin ito ni Mr. Dixon. I want to ask, what is the relationship between you and Lady Dixon Shenglan? Otherwise, bakit kaya madaling pumayag si Ms. Dixon sa dinner mo?" Malamig na sinabi ni Dixon Shenglan, "Basong, ano ba talaga ang gusto mong malaman?"
Sabi ni Basung na may peking ngiti, Ms. Dixon, curious lang ako. Sabi sa alamat na sa Dixon clan, may isang misteryosong tagapagmana, si Young Master Dixon. I wonder kung kilala siya ni Mr. Alex Dixon. Sa sandaling hamina ang kanyang boses, itinulak ni Washali ang kagandahan sa kanyang tuhod sa gulat at tumayo, bumulong sa kanyang sarili. Is this a **king fart? Alex Dixon is Young Master Dixon from the Dixon clan. Kabanata 643. Ang mga tao ay agad na nahulog sa isang patay na katahimikan. Hindi mabilang na pares ng gulat na mga mata ang nakatutok kay Alex Dixon. Siya kaya si Young Master Dixon. Ang mga mata ni Ang Shanming ay dilat, at ang kanyang bibig ay nakabukas. Nanaginip ba siya? Ang maalamat na third Young Master ng Dixon family, na sinasabing may nakikitang kayamanan, kapangyarihan, at background sa mundo at kayang sirain ang buong pamilya sa isang pangungusap, si Drill Master Dixon ba? Ano ba naman? Si Zhao Yingqi at ang iba pang mga bodyguard ay natakot kaya sila ay pinagpawisan ng malamig. Kung si Alex Dixon talaga ang maalamat na Young Master Dixon, nanliligaw sana sila sa kamatayan kung sa simula pa lang ay naging walang galang sila kay Alex Dixon. Natahimik ang buong eksena. Walang nang ahas na huminga ng malakas, nakita lang sila kay Alex Dixon. Kung siya talaga si Young Master Dixon at nakatayo kasama ng Angshan clan, marahil pagkatapos ng araw na ito, ang Mian Realm, na inookupahan ng ilang malalaking kapangyarihan, ay magbabago. Sumimangot din si Dixon Shenlan. Iniisip niya kung paano tutulungan si Alex Dixon na makatakas. Kung nalantad ang kanyang pagkatao ngayon at muli siyang nagpakita. Sa gayong pagtitipo ng malalaking kuha, natakot siya sa kanyang balita ay malapit ng mailathala sa lahat ng mga pangunahing pahayag sa bansa, at imposibleng itago ito. Habang ang karamihan ay kinakabahan, si Alex Dixon ay casual na tumango kay Basung. Oo, ako si Young Master Dixon. Pagkatapos sabihin niyon, sinulyapan niya si Basung, na nakaluhod sa isang tuhod at malamig na ngumuso. Sa isang paa ka lang lumuhod. Nagpo-propose ka ba sa akin, o nagpapalabas ka? Ang pagluhod ay pagluhod, ngunit ang pagluhod ay pagluhod. Hindi ka ba tinuruan ng pamilya mo kung paano lumuhod at humingi ng tawad? Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng agarang pamumula ng mukha ni Basung. Agad siyang tumayo at sumigaw, I am just asking a question. Do you really think you are Young Master Dixon? Don't you know what you are like? Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis na may malungkot na mukha. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamao at labis ang galit sa kanyang puso. Napakayabang talaga nitong si Dixon. Kaya lang hindi niya alam ang background ni Alex Dixon. Bilang karagdagan, ang apelyido ng batang ito ay si Dixon na naging sanhi ng kanyang pagdududa. Hindi niya inaasahan na ganoon casual ang itatanong niya. Ang lalaking Dixon na ito ay talagang nagsimulang magpalabas kay Snake Shunrod. Habang naglalakad si Basung, marahas siyang napag-alitan, binigyan siya ng kaunting kulay at pagbubukas ng dye shop, karapat-dapat ba siyang maging third Young Master ng Dixon family? Nakahinga rin ng maluwag ang karamihan. Gaano man nila ito tingnan, hindi kamukha ni Alex Dixon ang maalamat na walang awa na third Young Master ng Dixon family. Siya ay isang taong lumalaban sa langit na may hawak na dakilang kapangyarihan, sapat na mayaman upang pumatay ng isang kaaway, at kayang pumatay ng hindi kumikibo. Paano kaya siya ang bodyguard na nakasuot ng ordinaryong damit sa harap niya? Naghiwa-hiwalay ang mga tao, at hindi rin nakaimik si Alex Dixon. Tumangala siya at sinabi kay Dixon Shenlan, inaamin ko. Hindi sila naniniwala sa akin. Ano ang magagawa ko? Nakahinga rin ng maluwag si Dixon Shenlan. Pinandilatan niya ito ng masama at pinag-uusapan sa mahinang boses, hindi ligtas sa labas. Itigil muna. Pagkasabi niyon ay naglakad na siya papunta sa crowd na naka-high heels. Pinunasan ni Ang Shanming ang malamig na pawis sa kanyang noo. Naglakad siya pasulong at sinabing may mapait na ngiti, Kuya Dixon, halos matakot mo ako ngayon. Akala ko talaga ikaw si Young Master Dixon. Lumapit din si Zhao Yingqi. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang puso. Drill Master Dixon, mukhang nagkukunwari ka lang kanina. Kamukha mo talaga ang maalamat na walang awa at walang awa na third Young Master ng Dixon family. Halos mamatay na ang iilan sa amin. Walang magawang sabi ni Alex Dixon, sinabi ko na ako si Young Master Dixon. Bakit hindi ka naniniwala sa akin?
Umiti si Ang Shanming at sinabing, Kuya Dixon, malapit na tayo. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Magsisimula na ang auction. Doon muna tayo. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ang grupo at umalis. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Ano ang nangyayari? Inamin na niya, pero bakit hindi sila naniwala? Isa pa, sa mata ng mga taong ito, ganoon ba talaga siya kitakot? Ang isang maling alarma ay mabilis na natangay ng auction. Habang isa-isang ipinakita ang mga mahahalagang bagay, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa mga bagay sa auction. Ang bawat item na isinu-auction ay isang bihirang item na hindi kasama ng 10-10 milyon. Tungkol naman kay Alex Dixon, walang naniniwala na siya si Young Master Dixon. Nang nasa kalagitnaan na ng auction ang auction, ilang magagandang babae na nakasuot ng panggabing dresses ang pumunta sa stage at tumayo sa magkabilang gilid ng LED big screen. Nag-flash ang screen at lumitaw ang mga larawan ng isang batch ng Jade Mine. Nagdilim ang mukha ni Ang Shanming. Mahigpit niyang hinawakan ang armrest ng upuan, at naaninag sa kanyang mga mata ang malamig na liwanag. Ang batch na ito ng mga minahan ng Jade ay ang batch na inagaw ng mga bandido sa bundok. Mayabang talaga ang Ba family. Talagang kinuha nila ang mga minahan ng Jade para i-auction ang mga ito, at inimbitahan pa ang Angshan clan na pumunta. Sila ay walang takot. Nakangiting sinabi ng auctioneer, lahat, ang mga minahan ng Jade sa mga larawan ay pawang mga nagtanong hilaw na bato. Isang sikat na matandang manggagawa ng Jade ang inanyayahan na buksan ang mga bintana at suriin ang mga ito. Kinagarantiya ko ang kalidad ng mga ito, Jade ng hilaw na bato ay hindi bababa sa 5 milyon, sa bawat isa, mayroon ding Jade Soul na bawat isa ng 100 milyon. Ang batch ng mga hilaw na bato na ito ay may kabuuang 32 piraso. Ang panimulang presyo ng batch na ito ng mga hilaw na bato ay 100 milyon, at bawat pagtaas ay 10 milyon. Ang mga bisitang interesado ay maaaring magbid ngayon. With that, nalaglag ang martilyo sa kamay niya. Nagsimula na ang auction. 110 milyon. Tumayo si Ang Shanming sa bilis ng kidlat, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal. Gayunpaman, sa sandaling humina ang kanyang boses, isang alon ng mga boses na nagbibid ang tumunog mula sa karamihan. 120 milyon. 130 milyon. 150 milyon. Nagpatuloy ang bidding, at kahit si Ang Shanming ay hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Puno ng hinanakit ang mukha niya, at mariin niyang ikinuyom ang mga kamao. Ito ay malinaw na isang bagay na kabilang sa Angshan family. Sinasampal ni Basung ang kanyang mukha sa publiko. Nang mamula ang mga mata ni Ang Shanming sa galit, umalangaw sa kanyang tenga ang mahinang boses ni Alex Dixon. Ano ba ang pagmamadali mo? Hayaan mo silang tapikin ka saglit. Walang magawa si Ang Shanming kundi pigilan ang galit at maupo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin sa screen. Ang batch ng mga hilaw na batong ito ay nabuksan lahat sa tabi ng bintana. Napakaganda ng kalidad ng Jade na ipinakita ng bintana. Malamang na ang batch na ito ng mga hilaw na gemstones ay makakagawa ng top-grade Emperor Jade, Old Pit Glass type, at iba pang top-grade Jade. Kung mabuksan ang isang Jade Soul, ang presyo sa black market ay lalampas sa 300 milyon. Ang Jade Soul ay ang asensya ng Jade na sumisipsip ng enerhiya ng langit at lupa, at makakapagdulot lamang ng isa pagkatapos ng 10-10 milyong taon. Sa mga ordinaryong tao, ito ay hindi lamang napanoorin. Dinadala nito sa kanilang katawan ang mga epekto ng hindi pagkagat ng lamok o pagtatuboy ng lamig, at iba pa at iba pa. Ngunit para kay Cultivator, isa itong supreme grade na magic weapon na embryonic na anyo, na kayang ganapin ang lahat ng uri ng bihira at mahalagang magic weapon. Wala pang 5 minuto, ang batch na ito ng mga minahan ng Jade ay tumaas na sa 200 milyon. Ang bilang ng mga taong nagbibid ay nababawasan din ng husto. Kung tutuusin, ito rin ay isang taya, tulad ng pagsusugal sa mga bato. Kung ang isang tao ay mabuti, ang isa ay maaaring gumawa ng isang kapalaran sa isang go. Kung ang kapalaran ng isang tao ay masama, kung gayon ang 200 milyon na ito ay mawawala lahat, at mawawala sa kanila ang lahat. Ang amo, hindi sapat ang lakas, ay hindi nang ahas na kunin ang panganib na ito. Sa sandaling ito, isang matigas na boses ang biglang dumaan sa karamihan. I bid 300 milyon. Hindi, 400 milyon. Kaagad, daan-daang mga mata ang nakatutok kay Taiyo Ino.
Ipinatong ni Taiyo Ino ang kanyang mga paa sa lupa at itinaas ang karatula ng may pagmamalaki ng ngiti. Ang pamilya Jing ay namumuhunan sa Ancient Jade Market. Hindi siya interesado sa iba pang mga item, ngunit ang batch na ito ng mga hilaw na bato. Sa sandaling lumabas ang kanyang bid, boss ang venue. Nakayuko din ang mga amo na kanina lang nagbibid at hindi umimik. Yan ang pamilya Jing. Ang kanilang kayamanan ay nireranggo sa mga 50 sa mundo. Sino ang may pera upang makipagkumpetensya sa pamilya Jing? Tulad ng inaasahan sa pamilya Jing, mayaman talaga sila. Natatakot ako na ang 300 milyon ay isang maliit na halaga lamang sa kanila. Ang pamilyang Jing pa rin ang pinakamaganda, tumataas ang presyo ng 200 milyon sa isang pagkakataon. Sino ang magtitiwala na gawin ito, Mr. Jing? Kabanata 644. Maraming naiinggit, nabigla, at naninibugo ang mga tingin kay Taiyo Ino. Maging ang dalawang dilag na nakatayo sa tabi ng malaking screen sa entablado ay binato rin ng mapang-akit na tingin kay Taiyo Ino, lihim siyang pinaalis. Natigilan din ang auctioneer at hindi napigil ang ipaalala, Mr. Izu, 10 milyon ang increment. Nagkamali ka ba? Inayos ni Taiyo Ino ang kanyang suit, tumayo, at sinabing may pagmamalaki ng ngiti. Di ba 200 milyon lang? Sa Jing family natin, maliit na halaga lang. Ang paggastos ng daan-daang milyon para makabili ng ilang hilaw na bato pabalik, paano kung hindi pa sila na-develop? Just treat it as entertainment. Today, I'm here to practice. I'll use this batch of raw stones to practice, at magkakaroon ako ng karanasan sa hinaharap. Boom! Naging maingay agad ang venue. Taikon! Taikon! Mayaman lang ang Jingxiang Group. Ang paggastos ng 400 milyon upang bumili ng isang tumpok ng mga hilaw na bato ay isang kasanayan lamang. Ang malaking trench ay hindi makatao. Ang kapaligiran sa venue ay umabot na sa paligid. Medyo natarante rin ang auctioneer at nagmamadaling tumawag. Mr. Izu, 400 milyon going once. 400 milyon ang pupunta ng isang beses. 400 milyon ang pupunta ng 3 beses. Pansarang panalikop. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malamig na boses ang nagmula sa karamihan. 500 milyon. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumunog ang boses. Kalimutan mo na, masyadong sayang ang pagbibid sa iba. Ilbid 800 milyon. Natahimik saglit ang karamihan, at pagkatapos ay agad silang nag-init. Man, aling big shot ito? 800 milyon. Tama ba ang narinig ko? Sino nga ba ang lalaking ito? Aling pamilya ang napakayaman? Nagkagulo ang buong auction hall. Maraming tao ang tumayo mula sa kanilang mga upuan at tumingin sa paligid na may paghangang mga tingin. Maging si Basung pati na rin ang matandang master na si Ba, na dumating para lumahok sa auction, at ilang leader ng Ba family ay tumayo at hinanap ang super big shot na ito. Si Taiyo Ino ay mayroon ding gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang hindi na siya makakabalik sa kanyang katinoan sa mahabang panahon. Siya yun. Biglang tumili ang isang babae at tinuro siya. Pagsunod sa direksyon na itinuro niya, nakita ng mga tao ang isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit na nakaupo sa isang upuan na nakakross ang mga paa. Itinaas ng isang bodyguard sa tabi niya ang kanyang bidding card. Laking gulat ni Washali na halos malaglag ang kanyang panga. Agad siyang tumayo at sumigaw. Dixon, Alex Dixon. Paano kaya siya? Saan nakuha ng batang ito ang pera? Napansin din ni Taiyo Ino si Alex Dixon. Pinalaki niya ito mula ulo hanggang paa, saka itinaas ang ulo at pinagalitan. Mister, hindi ka pa kasali sa auction, hindi ba? Hindi mo ba alam ang rules ng auction? Kung hindi mo mabayaran ang presyo pagkatapos magbid, hindi lang mare-refund ang deposito, ikaw rin ay binigyan ng 10% na komisyon. Nagsimula na ring mag-usap ang mga tao sa mahinang boses. Saan galing ang pera nitong si Dixon? Tingnan mo na lang ang katawan niya at masasabi mong mahirap siyang tao. Natatakot ako na umaasa siya sa pera ng Angshan Clan. Hehe, paano kung may suporta siya sa Angshan Clan? Sa harap ng Jingxiang Group, ang Angshan Clan lang ang may pera para lumuhad at humingi ng awa. Nagtataka ako kung saan natagpuan ni Angshan Ming ang gayong tulala na gwardya. How dare he challenge Mr. Jingxiang? I think the Angshan family is in deep trouble because of this man named Dixon. Nag-cross arms si Basung at nagpakita ng panunuya. Parang hindi niya alam ang tungkol sa Angshan Clan.
Kahit na tila ang Angshan clan ay malakas sa ibabaw, at may magandang reputasyon sa loob ng teritoryo. Ngunit sa katunayan, ang Angshan family ay hindi na kaya. Isa lang itong empty shell. Namutla din ang mukha ni Angshan Ming na nakaupo sa tabi ni Alex Dixon. Nang marinig niyang itinaas ni Alex Dixon ang presyo sa 800 milyon, halos madulas si Angshan Ming sa kanyang upuan at bumagsak sa lupa. Nasa bingit na siya ng pagyak. Ang 800 milyon na ito ay halos katumbas ng lahat ng mga proyekto sa ilalim ng Angshan clan, at ang kabuuang halaga para sa kalahating taon. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para pigilan si Alex Dixon bago niya tinawag ang presyo. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na pigilan siya. Gustong umiyak ni Angshan Ming ngunit walang luha. Mabilis niyang sinabi, "Brother Dixon, maging steady ka. Hindi maikukumpara sa pamilyang Jing ang financial resources ng aming Angshan family. Wala kaming kakayahan na makipagkumpetensya kay Taiyo Ino. Kailan ko sinabi na gusto kong magbayad ng pamilya mo?" Huminto sandali si Alex Dixon at sinabing, Angshan Ming ay may mapait na mukha at sinabi sa mahinang boses, "Kuya Dixon, huwag kang magbiro sa ganoong oras. Talagang hindi tayo mananalo sa balon." Sa oras na ito, bumalik din sa katinoan si Washali. Tumayo siya at tumawa ng malakas. "Young Master Ming, sigurado ka bang may pera ang Angshan clan para hamanin si Mr. Jing? Hindi ka ba natatakot na bitin ka ng papa mo at bugbugin ka pagkatapos mong bumalik sa Yamang City?" Pagkasabi noon ay huminga siya ng malalim sa kanyang tabako at tumawa ng mayabang. Mahina rin ang tawa ng mga tao. Alam ng lahat na si Angshan Ming ay isang playboy. Siya ay ignorante at walang kakayahan. Ngayon, nakakita na talaga siya ng bodyguard na puno ng tubig ang ulo. Isa lang itong kakilakilabot na bitag para sa Angshan family. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Hindi si Angshan Ming, ngunit ako, si Alex Dixon, ang gustong bumili nito." Pagkasabi niya noon ay naglabas siya ng bank card at iniabot sa mga tauhan sa auction hall para bayaran ang 100 million deposit. Nang matapos siyang magsalita ay agad na nagtawanan ang mga tao sa hall. Itong dukha. Ang kanyang buong damit ay nadagdagan ng wala pang 1,000 yuan, at talagang naglakas loob siyang magsalita ng mayabang at tumawad kay Taiyo Ino. Kaya ba niyang magbayad ng 100 milyong deposito? Si Taiyo Ino ay nakasimangot ngayon. Naisip niya na kailangan niyang gumastos ng pera para makipagkumpetensya sa Angshan clan. Hindi niya inaasahan na gugustuhin talaga itong bilhin ni Alex Dixon. Agad namang nanlaki ang kilay niya. He sneered and said, "Mr. Dixon, I want to ask, how karaming pera do you have?" Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon. Malamig niyang sinabi, "Hindi ko pa nakalkula ang eksaktong halaga, ngunit ang kabuuang asset ng dalawang Jingshan conglomerates ay halos kalahati ng kabuuang asset sa aking bank account." Nagdilim ang mukha ni Taiyo Ino. Muntik na siyang magalit on the spot, pero matagal na siyang nasa business world kaya mabilis naman siyang kumalma. He said with a fake smile, "Nakakatawa talaga si Mr. Dixon. There are always people in this world who don't know what they are." Pagkasabi niyan, nagdilim ang mukha ni Taiyo Ino at napasigaw siya ng may pagmamalaki. 1 bilyon. Ang buong madla ay sumabog, at ang mga tao ay kumulo. Dilat na dilat ang mga mata ni Washali habang bumubulong, ang alamat ay mayaman at makapangyarihan ang Jingshan Group. Talagang nabubuhay sila sa kanilang reputasyon. Pagkatapos tawagin ni Taiyo Ino ang presyo, tumingin siya kay Alex Dixon ng pag-alit. Maraming pera ang Jingshan Group. Paano siya malalampasan ng hindi kilalang nakasangla sa ganoong okasyon? Matapos tawagin ni Taiyo Ino ang presyo, maraming tao ang lumingon para tingnan si Alex Dixon, naghihintay kung siya ay magbibid muli. Ang presyo ng item ay tumaas na sa 1 bilyon. Ang netong halaga ng maraming maliliit na boss sa auction hall ay so-so-so lang. Kapag naglaban ang dalawang babae, depende kung kaninong asset ang mas masagana. Gayunpaman, si Alex Dixon ay nanatiling tahimik at hindi umimik. Umisi si Taiyo Ino at nang uuyam na sinabi, "Mr. Dixon, hayaan mo akong bigyan ka ng payo. Kung wala kang pera, itigil mo na ang pagpapanggap." Nang matapos siyang magsalita, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at mahinang sinabi, 2 bilyon. Nawala ang ngiti ni Taiyo Ino sa kanyang mukha. Natigilan siya. Biglang tumahimik ang venue kung saan nakaupo ang daan-daang tao. Ang lahat ay may tulalang ekspresyon sa kanilang mga mukha habang nakatitig kay Alex Dixon.
Mali ba ang narinig nila? O si Alex Dixon ba ang nabaliw? 2 bilyon. Sa katahimikan, ngumiti si Alex Dixon kay Taiyo Ino at magalang na sinabi, Mr. Izu, may sasabihin ako sa iyo. Masyadong mahirap ang kumpanya mo. Kabanata 645. Pagkatapos sabihin niyon, gumawa siya ng please gesture at sinenyasan si Taiyo Ino na umalis sa stage. Si Taiyo Ino ay agad na nagalit. Namula ang mukha niya, parang baliw na leon. Itong si Alex Dixon. Pinunit niya talaga ang mukha ng kanyang pamilya sa harap ng lahat, at sinampal sa mukha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungal, 1 bilyon. 3 bilyon. Nang matapos magsalita si Alex Dixon, huminto siya sandali at inabot ang palad. 5 bilyon. Umalangaw-ngaw ang malamig niyang boses sa buong lugar. Natigilan si Ang Shanming. Natigilan din si Washali. Maging ang host, si Basung, ay nabigla na hindi siya makapagsalita, at ang kanyang isip ay nablangko. Ang nakakatakot na bilang na ito ay nagpaparinig sa lahat ng naruroon. Ang ilong ni Taiyo Ino ay umungol, at mabilis na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib. Siya, hindi na makasabay. Sa gitna ng pagkabigla, tanging si Dixon Shenglan lang ang mukhang walang nangyari at eleganteng umupo sa mga VIP seat. Tumabi sa kanya si Wu at ang kanyang ekspresyon ay katulad ng dati. Sabi ng isang nasa gilid na may nanginginig na boses. Talagang tumawag siya ng 5 bilyon para sa auction. Kaya ba niya ito? Noon lang nagtaas ng kilay si Wu at malamig na sinabi, marami ba ang 5 bilyon? Para kay Mr. Dixon, hindi ito marami. Nakalimutan pa ng auctioneer na itaas ang martilyo. Nagkibit-balikat si Alex Dixon at nakangiting sinabi kay Taiyo Ino, kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman. You can have the fine details. Pagkasabi niyon ay mahinahon siyang umupo at hindi man lang tumingin kay Taiyo Ino. Hawak ng auction staff ang bank card at nanginginig na naglalakad pabalik. Magalang niyang inabot ito kay Alex Dixon at yumuko bago umalis. Nanlamig ang mukha ni Basung. Tinawag niya ang mga tauhan sa gilid at mariing nagtanong. Alex Dixon really has ng ganyan karaming money. Namumula ang mukha ng staff at puno ng pawis ang noo. Oo. Magkano ba ang card niya? I think 50 bilyon. Hindi, 100 bilyon. Sorry. Director ba? Ay. Sobra akong natakot noon, hindi ko na mabilang. Nagulat si Basung. Ano ang pagkakakilanlan nitong Dixon? He really had ng ganyan karaming money. Hinawakan ni Alex Dixon ang bank card sa pagitan ng kanyang mga daliri at niyugyug ito kay Taiyo Ino. Umiti siya at sinabing, gusto mo pa bang magbid? Ayokong ipakilala ka hanggang sa huli dahil natatakot akong hindi mo ito kakayanin kung wala kang pera. Sa venue, nakatayo si Taiyo Ino sa isang malungkot na estado. Namula ang mukha niya at nanginginig ang mga balikat. Malinaw na umabot na sa rurok ang kanyang galit. Hindi niya talaga kayang maglaro. Wala man lang siyang qualifications para makipaglaro sa iba. Alex Dixon. Maaalala ka ng pamilya ko. Nagpakita ng matinding liwanag ang mga mata ni Taiyo Ino at mabangis niyang sinabi. Itinulak niya ang mga tao palayo at humakbang palabas ng plaza. Wala na siyang mukha para manatili pa rito. Puno ng pananabik ang mukha ni Basung. 5 bilyon. Ang pinakamahusay na bid sa auction house. Isa rin itong presyong hindi makalangit sa lahat ng mga antigong auction sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, kumita ng malaki ang Ba family. Isang empleyado ang nagmamadaling lumapit at sinabi sa mahinang boses, Basung, young master, hiniling sa akin ni Ba old master na nagpasa ng isang mensahe sa iyo, na hinihiling sa iyo na kunin ang lahat ng pera. Oo naman. Isang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Basung, at malamig siyang ngumuso. Itong si Dixon ay isang matabang tupa. Kung pupunta siya sa ating teritoryo, hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan. Pumunta ka at tipunin mo ang lahat ng lalaki sa bundok. Kapag natapos na ang auction, mahuhuli natin silang lahat sa isa, nahulog. Tuldok. Pagkatapos ng auction ng mga hilaw na bato, nagpatuloy ang auction. Bagamat ang susunod na item sa auction ay bukod sa 10 milyong dolyar, kasama ang halimbawa ni Alex Dixon, ang karamihan ay hindi masyadong nasasabik. Huminga ng malalim si Ang Shanming at maingat na sinabi, Dixon Kuya Dixon ang tinatayang halaga nitong batch ng mga hilaw na bato ay 2 bilyong dolyares lamang, mas mura para sa Ba family. Ganun din ang iniisip ng ibang miyembro ng team.
Ang batch na ito ng mga hilaw na bato ay orihinal na kabilang sa Angshan family. Ngayon, kailangan nilang gumastos ng 5 bilyon para mabili ito. Hindi ba't gumagana ito na nagbibigay sila ng pera sa pamilya ba? Kinuha ni Alex Dixon ang tasa, humigop ng hindi nagmamadali, at sinabing, gumastos ako ng 5 bilyon para bilhin ito. Tingnan natin kung may kakayahan ang Ba family na kunin ang pera mula sa akin. Gusto mo ng pera? Oo naman, agawin mo lang sa kanya. Gayunpaman, ang mga taong sinubukang agawin ito mula sa kanya ay naging alabok. Ang auction ay natapos na. Pagkatapos ay magbid para sa ilan pang mga treasured antiques, ang dalawang ceremonial ladies ay umakyat sa stage at maingat na humawak ng isang brocade box. Ito ang huling access treasure at ang highlight din ng auction. Tumangala ang mga tao at iniunat ang kanilang mga leeg upang makita ang pambihirang kayamanan. Tuwang-tuwang inanunsyo ng auctioneer, lahat, ito ang highlight item ng auction, ang Heavenly Treasure Pisces Jade. Ito ang tanging pinakamatandang disipulo ng sikat na Tang Master Yuan Tiangang, isang kayamanan na ginugol niya sa buong buhay niya para mapuno, at ito, ay hindi mabibili ng halaga. Ang panimulang presyo ay 500 milyon. Binuksan ng dalawang ceremonial ladies ang mga brocade box. Isang maliit at kat-anji tanging palawit na jade na hugis isda ang tahimik na nakahiga sa maliwanag na pulang gininto ang velvet cushion. Ang jade pendant na ito ay malakristal, parang isang pool ng malinaw na tubig sa ilalim ng liwanag. Gayunpaman, ang jade pendant na ito ay mayroon lamang bahagi nito, at ang kalahati ay wala kahit saan. This is. Biglang napabuntong hininga si Alex Dixon, at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Double fish jade pendant. Ito ay isang bagay na matagal na nilang hinahanap ni Little Tita. Ito ang pangunahing bagay sa kaso ng aksidente sa sasakyan ng kanyang mga magulang. Buong taon nang naghahanap si Tita sa ibang bansa, ngunit wala siyang nakita. Hindi niya inaasahan na ang kalahating jade na palawit na ito ay lalabas talaga dito. Walang kamalay-malay na naikuyom ni Alex Dixon ang kanyang mga kamao, at isang layer ng dugo ang lumitaw sa kanyang mga pupils. Itong kalahating piraso ng double fish jade pendant. Kahit anong paraan ang ginamit niya, kailangan niyang makuha iyon. Kung may nang ahas na agawin ito sa kanya. Mamatay. Natahimik ang buong eksena. Hindi mabilang na mga mata ang nakita sa double fish jade pendant, ngunit walang nagbid. Ang 500 milyon ay hindi isang presyo na kayang bayaran ng sinuman. Higit pa rito, karamihan sa mga taong naruroon ay mga ordinaryong tao. Alam lang nila kung gaano kahalaga ang jade pendant na ito. Gayunpaman, hindi nila alam kung gaano ito kahalaga. Ang Blackwater, na nakatayo sa likod ni Basung, ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nakikipag-ugnayan kay Yuzin. Siya ay cultivator, na nasa maagang yugto ng Golden Core. Siyempre, alam niya na ang jade pendant na ito ay isang supreme magic weapon. Sa oras na ito, lumingon si Basung at sinabing, Blackwater, gusto mo ba? Tumango si Blackwater. Oo naman. Umiti si Basung at tinapik ang Blackwater sa balikat. Noon pa man ay tapat ka sa Ba family. Pinatay mo ang pinuno ng mga bandido at naging pinuno nila. Malaki ang naiambag mo. Ang jade pendant na ito ay ipinadala at ipina-auction ng isang kumpanya sa ibang bansa. Dahil nagustuhan mo ito, kukunin ko ito at ibigay mo. Mukhang excited ang Blackwater. Bigla siyang yumuko kay Basung at sinabi sa malalim na boses. Salamat, Direktor Ba. Umiti si Basung at sinabing, pero bago iyon, kailangan mo munang gawin para sa akin. Iyon ay, kahit na ang gastos, ang hayaang mamatay sina Ang Shanming at Alex Dixon sa White River City. May problema ba? Malamig na bumuntong hininga ang Blackwater, sa kanilang pon na ito, talagang imposible para sa kanila na iwan ng buhay ang White River City. Hindi niya kailangan ang utos ni Basung na patayin sila, gusto rin niyang patayin sila. Si Alex Dixon ay nagpawala sa kanya sa harap ng lahat noon. Ang utang na ito, hinihintay niyang bayaran ito kay Alex Dixon. Director Ba, I'll go and inform my men. I'll take my leave. Pinigil ni Blackwater ang kaba at bahagya na yumuko kay Basung, saka tumalikod at umalis sa venue. Ngayon lang siya nahuli, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagdusa ng malaking pagkawala. Hanggat nakuha niya itong double fish jade pendant, madali niyang magagawa si Alex Dixon sa meat paste. Tumalikod si Basung at mahinahong itinaas ang kanyang bidding card.
6. Bago pa niya masabi ang salitang 100 milyon, isang malamig at kaaya-ayang boses ng babae ang biglang tumunog sa venue. 10 bilyon. Kumalas sa pagkakahawak ni Basung at nahulog sa lupa ang bidding card na hawak niya. Gulat na gulat ang mukha niya. Hindi makapaniwalang lumingon siya at gulat na napatingin sa mga VIP seat.